Walang gagalaw ng mga laptop Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at Securities and Exchange Commission ang opisina ng We Will Tech Corporation sa Makati City kahapon. Kaugnay ito ng maraming sumbong na natatanggap ng PAOK laban sa mga pang-aabuso ng lending firm sa kanilang mga kliyente, gaya ng pananakot, pamamahiya, pagbabanta, at napakalaking tubo na umaabot ng 35% pataas sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa PAOK, marami ang naeenganyong mangutang dahil madaling ma-approve ang loan at walang maraming requirements na hinihingi. Well, papapasukin ka nila through apps na nandun naman sa Google Play Store. Marami to It's about hundreds of loan apps. And then pag nakapasok ka na doon, it's very easy to get the loan. I-approve kagad nila yan at tapos kaya lang ang una nilang hinihingi this time is yung contacts mo and yung photo gallery mo. Kasi kung harassing ka nila, napakadali na kasi. Ngunit kapag nakautang at hindi nakabayad sa loob ng isang linggo, sisimulan nila ang panggigipit sa baruwi. Ayon sa PAOK, may insidente pa na pinadalhan ng kabaong at bulaklak ng patay sa bahay ang biktima. Pinapahiya at pinaparatangan ng kung ano-ano sa social media at idinadamay pa ang pamilya at maging katrabaho. Na-access nila yung mga contact list ng mga borrowers nila. Although may permission yun sa app pag magda-download ka, pero yung pag-retain ng mga contact list gagamitin sa paniningil, sa pangaras, beyond yun sa permission na binibigay mo. Tapos yung iba, na-access din yung gallery. Tapos kung meron kang mga masela na pictures o videos, ginagamit din nila pang blackmail yung mga yun. Si Kikay at Catherine, hindi nila tunay na pangalan. Trauma ang inabot ng ma-delay sa pagbabayad ng kanilang utang. So matinding dagok po yun sa akin kasi baon na nga po ako sa utang, ganun pa nila ako harasin hindi po sila napapakiusapan kahit anong makaawa mo na kung maaari mag-extend ng kaunti kaso hindi po sila talaga napapakiusapan. Pinatext po nila yung pamilya ko, pakisuyo daw nakausapin na po kasi scammer daw. Pinaharas. Nakakahiya ako kasi hinaharas ko ako Nakakatakot po lalo na sabi ko nila yung may patong na daw po sa ulo. Tapos pupuntahan daw po sa bahay pati ko yung pamilya ko. Ayon sa PAOK, marami ng buhay ang nasira dahil sa online lending firm na ito. Iniimbestigahan na nila kung mayroong kaugnayan ang may-ari ng online lending app na mga Chinese sa Pogo. Mayroon kasi kami tinitignan dito na may possibility na yung ibang mga dating nag-cooperate ng Pogo is na-switch na sa loan scam. May mga nahuli na kasi tayo before na ang nagpapatakbo mga Chinese nationals. So we will be checking on this grupo na to kung ito is the same group na involved before. Kasi yung mga nauna namin na-check, mga grupo rin sila ng mga magpupugo. Nasa 117 Pilipinong manggagawa ang nadatnan at nahuli ng mga otoridad na sinasabing sangkot sa pananakot sa mga kliyente. Ayon sa isa sa kanila, nangongolekta lamang sila ng pautang at hindi sila nananakot. Hindi na po namin pinipilit na magbayad pero dinadaanan pa rin po namin sila ng reminder about po sa kanila. Ito yung working area nitong online lending company na ito. Karamihan sa mga trabahador dito ay nasa mid-20s ang edad. Sabi ng NBI, may mga script silang nakita ng pananakot na siyang ipinapadala sa mga customer. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at Republic Act 10173 o Data Privacy Act of 2012. Harassment, grave threat at Securities and Exchange Commission violation ang mga sospek. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.